So, napaka kakaibang week ito, no? So, this week lang nangyari ito na nagkaroon tayo ng gold. Diba? This week yun. Palakpakan naman natin ang bansang Pilipinas. Amen? Meron na tayong gold. Hallelujah. Ewan ko, ang Pilipinas, toniladang ginto meron tayo. Pero sa kakapuranggit na ginto na nakuha ng isang Pilipina, nagsasaya tayong lahat. Amen. Okay? So, it's not about the gold. Amen? It's about doon sa karangalan na ibigay sa ating bansa. Praise the Lord. So, kahit sa ating mga Kristiyano, it's not about kung anong na-attain natin sa ibabaw ng mundong ito. But it is our relationship to God. That matters. Yun ang karangalan natin. Yung meron tayong Kristo sa ating mga puso. Amen? Sabi nga ng Scripture, what will profit a man even if he gave the whole world but lose his own soul? Mapasayo na ang buong mundo. Hindi naman maliligtas ang iyong kaluluwa. Walang lahat kabuluhan yon. Praise the Lord. Amen? So, tulad nga pong in-announce kanina, congratulations to the 131 life class finishers. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng bawat kapatid. Amen? So, ang ating pong topic last week ay madaling tandaan. Only wings. Praise the Lord. Amen? Sino po ngayon ang nabubuhay dito na grabe? Kaya pala, tumaas man ako o bumaba, ang Panginoon ay nasa akin. Hindi niya ako pababayaan. Amen? Si Lord, hindi ka niya hayaan na lumipad mag-isa pag hindi mo talaga kaya. Amen? So, talagang aalalayan ka. Siyempre si Lord, aalalayan ka. Anak, pinrovide ko na ang hangin para sa iyo. Pwede bang pakihampas mo naman ang iyong mga bagwis upang ikaw ay lumipad? Amen? Pinagkaloob na ng Lord lahat. But He wants us to experience kung anong mga pinagkatiwala niya sa atin, kung ano yung mga binigay niyang gifts sa atin. Amen? Tulad na, may bagwis tayo, ayaw naman natin lumipad. So, nasasayang kahit nag-provide si Lord ng hangin. Amen? Ang dami-dami nating pwedeng maranasan at bigay ng kagalakan sa atin sa mundong ito na maybe hindi natin na-utilize kasi hindi natin ginagamit para sa Panginoon. Amen? So, yun po yung last week. Sabihin po natin, only wings. Okay. Itong susunod na topic, hanggang kayo ay buhay, tayo'y buhay sa ibabaw ng mundong ito, sigurado ako, hindi nyo rin makakalimutan ang title na to. Today's topic entitled PCR test. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sabi, ano itong PCR test na to? Nagpag-usap yung biyanan ko kay Pastora. Sabi, saan lahat? Kinukuha na Ricky yung mga pinipreach niya. Ay, hindi pala Ricky. Tawag na sa akin pala ng biyanan ko, Reb. Salamat, Ma. No? Salamat kung hindi sa'yo, hindi maganda asawa ko. Amen. Sa totoo lang, sige nga, yung mga nakikita ko lang dito sa screen, sino sa inyo ang talagang may interest sa weightlifting? Magtaas ng kamay. Wala. Yung alam mo talaga yung larong yon, alam mo talaga yung Olympics na yon, yung talagang yun yung gusto mo. Magtaas ng kamay. Wala. Tama. Amen. Mas gusto mo pa ang mag-alaga ng isda sa aquarium. Tama po ba? Mas interesting yon kaysa sa weightlifting. Di ba? Bakit ka nagkaroon ng interest ngayon? Amen. Sino dito ang kasama ko after manalo ng gold ni Sister Heidelin, nung una, Heidelin, dahil doon sa kapag panalo niya, winikipedia ko pa kung paano bigkasin ang kanyang pangalan. Dati, Heidelin na akong Heidelin, tinignan ko sa Wikipedia, Heidelin pala. Amen. Sino dito ang kasama ko na after niyang manalo ng gold, ni-review mo, pinanood mo yung video kahit 8 minutes siya, tagtaas ng kamay. Amen. Madami. Amen. Bakit? Interesado ka kasi. Kapag alam mo may mapapanalunan ka, alam mong may premyo ka,
i-review mo pa yan. Amen? Ako naman sa NBA, pag hindi ko team, kahit nanalo, wala lang akong pake. Pero pag team ko nanalo, i-review ko yan. Pag talo, hindi ko na i-review. Bakit? Doon ako gusto ko palagi ako nananalo. Sino dito ang tuwang-tuwa siya, natatalo siya sa buhay? Wala, amen. Pero sa araw na ito, sa ating pag-uusapan, matututo kang manalo sa buhay. You know, this word is a word of separation between winner and loser. Titingnan mo, ang buong mundo, it's about separation. Countries separated by boundaries. Even by land. Tinignan ko, nung sabi ko, pinadala ko ni Lord sa Europe, sabi ko, tinitignan ko yung boundary. Isang akbang lang pala, andun na pala ako between Belgium and France. Guhit lang. Amen. Parang mag-aanap ako ng car lift doon. Sabi ko, ganito pala dito. Parang sa barangay namin, yung Arayat at saka Santa Ana, guhit lang ang boundary. Pero merong boundary. Tama po ba? We are separated by land or by sea. Ang Pilipinas, lahat ng katabi niya, dahil island tayo, tubig naman ang ating boundary. Toilet. We are separated by toilets. Amen. Ngayon, gusto pa nila magkaroon ng 3 uri ng toilet. Pero separation pa rin yun. Amen. Babae, lalaki, separation pa rin. Sa life ni Noah, sineperate. Okay. Ang buong mundo may tubig. Nakaseparate si Noah doon sa isang pinagawa ni Lord sa kanyang barko. Amen? So, ano bang mag-uusapan natin about sa PCR? Anyway, ano bang ibig sabihin ng PCR test para rin ma-educate tayo? Kasi maya, PCR. Sino dito ang talagang alam niya ang ibig sabihin ng PCR test aside sa mga nurse? O sige, kahit mga nurse, hinahamon ko, anong ibig sabihin ng PCR test? Hindi nyo rin alam. O, kita mo, test na kayo ng test. Kahapon, nagpa-test kami ng PCR test. Buong family, pati si Tita Alice, lahat kami negative. Praise the Lord, ha? Salamat sa lahat na nanalangin. Amen. See you, Armenia. Pupunta kami sa United States of Armenia. USA. Praise the Lord. Amen. Ang ibig sabihin po ng PCR, ginugel ko rin. Ito yan. Polymerase chain reaction. Aba, chain reaction pa na itong PCR test na to. Sabi niya, is a technique used to exponentially amplify a specific target DNA sequence. Ganda, no? Kala mo, naiintindihan natin, no? Allowing for the isolation, sequencing, or cloning of a single consequence among many. Ang ano ko po diyan talaga yun. Gusto kong term yung DNA. Ito palang PCR test na to, hindi ito bago. Dinevelop ni scientist Kary Mullis, who received a Nobel Prize in Chemistry in 1993 for his invention. No? Lalaki pala siya. For his invention. Yun po yung ibig sabihin ng PCR. Pag mali po yan, PM nyo po ako at Pastor, mali po, hindi po yan ang ibig sabihin ng PCR. Pero sa araw na ito, meron akong ibang meaning ng PCR, ikaw naman yung susunod sa akin. Amen? Ano ang mga separation ng buhay na to? Ang Bible, marami siya sinasabi tungkol sa separation. Amen? Yung ano na lang, yung si Lazarus at saka yung mayaman, meron silang separation. Pagkamatay niya, sabi nung mayaman, ano? Gusto kong papuntahin mo dito si Lazarus. Hindi pwede. Nakaseparate na yun dyan, tsaka dito. Hindi pwedeng tumawid yun mula rito, papunta dyan, at yun dyan, papunta dito. Hindi na pwede. Amen? Grabe yung paghihirap. Si Lazarus naman, sineserbisyo ng mga anghel. That is separation. Amen? Bakit si Satanas? Interesado siya sa mga relationship. Kahit maging boyfriend, girlfriend pa lang, interesado si Satanas sa separation pa rin. Amen? At interesado din si Lord sa separation. It depends what kind of separation. In Matthew 13:40, this is what the scripture says. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in basket and threw the bad away. That is separation.
It's like the good people and the bad people will be separated. Of course. Amen? Yan po yung isang klaseng separation. Meron namang isa, gusto ko akong maging goat. Ano yung goat? Sabi nila, greatest of all time. Pero ngayon, simula sa araw na to, ayaw mo nang matawag na goat. Separation dito. Sabi sa Matthew 25, 31 to 46, talagang praise, ano tayo ngayon? Word festival. Okay? Sabi sa verse 1 sa wikang English, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people from one another as a shepherd separate the sheep from the goats. And He will put the sheep on His right and the goats on His left. That is separation. Ipaghihiwalay ng Diyos ang lahat ng tupa at ang lahat ng kambing. Amen. O simula ngayon, ayaw mo na maging goat. Sineseparate. Mahirap pa lang maging goat. Sa kaliwa ka. Amen. In verse 34, sabi niya, then the king will say to those in his right, come, who you are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, you gave me something to eat. I was thirsty, you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Titingnan mo yan para lahat yon sa kapwa. Amen? Verse 40, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Kita mo yan? So ano ngayon ginagawa natin sa kapwa? Madali lang, ano? Kapag ikaw abusado sa kapwa mo, kapag ang kapwa mo hindi mo maituring na human being, marami mga tao, meron akong nakita, ano? Human zoo. Oh, ito yung species from the Philippines. Yung bata nakakulong doon. Yes. Nakita ko, ewan ko kung totoo yun sa Europe, human zoo. Sabi ko, napakatinding mangyayari nito, parusang nag-aantay sa tao o mabuso ng kapwa niya. Kapag inaabuso mo ang kapwa mo, matinding pagbabayaran mo sa Diyos. Amen? Kasi sabi niya, ginawa mo sa kapwa, ginawa mo rin sa akin. Amen? Lalo na, mamaya, pag-usapan natin, pag misis mo, kung anong ginawa mo dyan, at sa mister mo, kung anong ginawa mo, magkapwa mo, sa pastor mo, sa leader mo, sa kapwa mo, Kristiyano, lahat po yan, merong yang kaakibat na iba't ibang klaseng kasagutan. Amen. Verse 41, sabi, then he will say on those on his left, depart from me, you were cursed into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Alam mo, yung palang impyerno, pinrepair yun sa mga demonyo at mga anghel na tumalikod sa Diyos. Okay? Di pa, alam mo, ang impyerno, hindi naman yun kinreate para sa tao. Sumama lang ang tao sa kalooban ng demonyo. Kaya yun, nadadamay siya. For I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty, you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison and you did not look after me. They also will answer, Lord, when did we see you hungry and thirsty and a stranger or needing clothes or sick in prison and did not help you? He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of this and you did not do for me. Hallelujah. Hindi ka pala pwedeng mabuhay sa ibabaw ng mundong ito na wala kang interaksyon na gagawin mabuti sa kapwa mo. Marami nagtatanong, bakit daw kailangan ibigay mo yung buhay mo para sa mga tao? Si Pastora Maylin na di-recall niya kahapon, Dad, alam mo dati sinasabi mo, sabi niya, kapag hiningi ng Diyos, sinabi ko raw na hiningi ng Diyos ang karir ko, bibigay ko. Ni-recall niya ako, hindi ko na nakalimutan ko na, kaya ko sinabi yun. Amen. Marahil, sabi ko, marahil yun yung kaka-encounter ko kasi nag-aapoy.
ang aking puso sa Panginoon. Pag makatabi ko sa jeep, nanggigigil ako, sharean sila. I know where they are going. Hindi kung saan sila pupunta. Alam ko kung saan sila pupunta, mga taong nagkakasala. Kasi nga talagang tunay yung separation. Amen. And dinala ka niya, Lord, sa abroad, dinala ka niya sa Amerika, sa London o saan pa, no? Afghanistan, Fiji, amen, Samoa, Australia, kung saan ka niya dinala, meron kang palaging role. Meron kang palaging gagawin. In verse 46, sabi niya, and they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Palaging may separation. And dapat, we must always be aware of these words. Amen? Sa Tagalog, sabi niya, sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa giningan, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. You see that? That is rapture. Two men walking down the hill, one disappeared, one left standing still. Sabi nung awit, no? That is separation. Sinabi na yan, no? Kaya kapag pasaway ka, pero mukha kang hindi, pero yung katabi mo mukhang pasaway, pero totoo pala, sa rapture magkakaalaman yan. Patapos mangyari ng rapture, lahat ng speculation, mabibigyan na ng tamang sagot. Kung sino ba talaga ang goat, sino ang sheep, kung sino ang bad fish, sino ang good fish, sino yung damo, sino yung wheat, sino yung wheat. Lahat yung sinabi sa Bible. Magkakaroon talaga ng separation. Amen? Sige, bubuuin ko yung binabasa natin kanina. Yung the day and hour unknown. Sabi ng Scripture, but about that day and hour, no one knows. Walang nakakaalam. Amen. Sabi sa katabi mo, wala daw nakakaalam. Not even the angels. Not even the angels in heaven or the Son, but only the Father, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Hindi alam kung kailan, pero may warning. Di ba, nung ginagawa ang arka, nagtataka sila, ba't ang layo lang, ilang milya-milya layo ng arkang ito mula doon sa tubigan? Ba't gumagawa ng arka to? Amen. Pero basahin natin. Okay? Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating, kumakain tayo, and drinking, kumakain tayo, marrying, ayan, no? Daming kinakasal, and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. They knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. So, that is how it will be at the coming of the Son of Man. So, may warning na. Ibig sabihin, andyan yung warning na pangyayari na yung mga lahat na naka-prophecy. Pero ikaw, bro, nanganganib na yung buong mundo. Malapit na mag-rapture, natutupad na yung mga prophecy. No? Kung titingnan mo, para rapture na lang ang kulang. Kain muna tayo. Pakasal pa ako eh. Alam mo yung wala kang maramdaman na damdaming Jesus sa kanyang puso. Wala siyang pakialam. Nakikita ang mga sinners, wala siyang pakialam. Ang yaman-yaman, tapos hindi makapagpakain ng kahit isa lang biryani doon sa walang makain. Amen? Sabi niya kanina, hindi mo siya binihisan. Hindi mo siya pinakain. Amen? Kaya ako natutuwa. Pag sa Pilipinas, sa mga kakaunting kakayahan ng bawat isa na naririto na nagpe-prepare ng pagkain na nakasupot, nakaplastic, ginawa ng isang kapatid yan sa Bataan, namigay talaga sila sa mga walang makain. Amen. Hindi mo naman binibili ang kaluluwa, pero pag pwede pag-abot mo, sabihin mo doon sa tao, mahal ka ni Jesus. Amen. Mararamdaman niya, grabe, kayong kulang naranasan to. Amen. Hindi mo binibili, pero you are sharing your love. Maraki ba nawala sa'yo?
Kaya po sa ating suporta sa ministry, ito po hindi para kanino lang. Amen. Actually, ito nga nakaharap na sa aking camera ngayon para makita nyo po mabuti ang inyong lingkod. 10,000 dirhams daw to. Sabi ko, grabe itong mga media na to. Pastor, gusto po namin, gusto nila yung pinaka-the best, basta para sa Panginoon. Sige, bilhin natin. Nakikita ko naman sarili ko. Sabi ko, pati yung tinga ko yata, kita. Yung pinaka-the best. Pagka hindi mo pa sinamantala ang pagkakataon na to, ang dami kong nakikitang gusto maglingkod kung kailangan nakatungkod doon gusto mag-cell group. Amen. Hindi ka ba naantig pagdating sa sinasabi kong separation? Yung rapture na yan, talaga mangyayari yan. Holding hands yung isa, nawala. Kala mo, pelikula lang yan. Sinabi sa Bible yan. No? Sabi niya, 2 men will be in the pit. One will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a handmill. One will taken and the other left. Talaga mangyayari po yan. Sabihin po natin, separation. Ang sabi sa Genesis chapter 2:24, ayan, mag-e-enjoy tayo sa napakagandang mga word festival ngayon. Sabi ng Genesis 2:24, that is why a man leaves his father and mother that is united to his wife and they will become one flesh. Saan nila naman na-separate? Sa kanilang mga magulang. That is separation. But after that separation, there is unity. Kaya double hit tayo dito. Mamaya balikan natin. No? Ganon din ng Matthew 19:5. And said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Umiwalay sa magulang, nakipag-isa sa mapapangasawa. Mark 10:8. And the two will become one flesh, so they are no longer two, but one flesh. Okay, Ephesians 5:31. Hindi ko ma-scroll. Yan. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Separation from the parents. Amen po ba? Kaya po kayo mga biyanan, manginig po kayo. Amen. Kaya pag naiwalay na po yung anak nyo, mayroon na po yung sariling buhay, hindi na po ako yung reyna dyan. Pwede po kayong sumuporta, pwede kayong mag-advise, pero hindi na kayong nasusunod. Ayaan nyo pong mabuhay yan na nakaseparate. Pero tumitingin din po kayo. Amen po ba? May bago ng reyna sa bahay niya. Pero sa bahay nyo, kayo po reyna. Amen. Pero sa bahay ng manugang nyo at saka ng asawa ng anak nyo at saka manugang nyo, siya po ang reyna at hari doon. Bisita po kayo. Amen po ba? Ayan, malinaw tayo dyan. Ha? Kaya nga, merong hiwalayan. Hiwalayan na maganda. Okay. Bakit ko po yung sinabi? Kapag kay Jesus ka, nawawalay ka sa mundo para makiisa ka naman sa Kanya. Iba namang usapan ito. Kung paano ka naman makipag-isa kay Kristo. Amen. So, kapag si Lord ang nag-separate sa iyo para sa Kanya, para makiisa ka sa Kanya. Ganon din sa ating Panginoong Yesus. Siya ang groom, tayo naman ang bride. Naintindihan niyo po yan? Kaya mahalaga sa Diyos mula pa nung umpisa, even in the book of Genesis, mahalaga na sa Panginoon ang pakikipag-isa ng tao sa Kanya. At mahalaga sa Panginoon ang bawat relationship sa ibabaw ng mundong ito. Sabi nga kanina, hindi ka pwedeng mabuhay sa ibabaw ng mundong ito na wala kang interaksyon sa kapwa mo, lalo na sa asawa mo. Dami kong nakikita, minsan mag-asawa daw, hindi naman open sa isa't isa, hindi naman sweet, hindi naman ibang pinag-uusapan nila, puro bills. Amen? Puro bills. Kung ano naman pinag-uusapan nila. Hindi nila na-enjoy yung essence ng relationship. Na Diyos ang nagtakda, si Lord ang may gawa. God is the inventor of true relationship.
Kaya pag ang relationship, hindi kinokonsult yan sa Diyos kung saan niya mapupunta. Tama po ba? So God is His ultimate will is to separate man from the world para maikasal sa Kanya. Yes, it was mentioned in the scripture, church, but we are the church. Hindi namatay si Lord para sa building. Namatay si Lord para sa mga tao. Tayo yung church. Pakakasalan niya tayo. Amen po ba? We will meet Him in the air. That is separation. Yung hindi kanya, yung binasted siya, yung hindi tinanggap yung panliligaw ni Lord, kahit namatay na para sa Kanya, kahit binigay na ang buhay niya para sa Kanya, kahit pinagaling na siya, hindi pa rin siya, nireject pa rin siya, one day, hindi siya kasama sa kasalan. Amen. 2 Corinthians 11:1-4. I hope you will put up with me in a little foolishness. Yes, please put up with me. I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband to Christ, so that I might present you as a pure virgin to Him. So, siyempre, hindi naman yan literal. Amen. Pero anong ibig sabihin yan? Yung si Paul na pastor, ang role ng isang pastor is to teach the people way to live righteously and think righteously. Yun po yung role ng pastor. Hindi yung role ng pastor na, ganitong business na gawin natin, ano? Hindi po yun ang role ng pastor. Ang role ng pastor, hindi lang mag-sports fest. Amen? Ang role ng pastor, hindi lang para gumanda ng gumandang buhay mo. Yumaman ka ng yumaman. Ang role ng pastor ay turuan kang mamuhay ng may katwiran. Then everything will follow. Tama po ba? Yan ang gusto ni Paul. Pagka pinresent kita kay Christ, kaya kuminsan, kaya kita binabalbasan, ayaw ni Lord nang pakasalan niyang puno ka ng balbas. Inaalis niya yung, hindi, somebody po sa mga balbas dito, ang ibig ko sabihin doon, yung hindi mabagay. Amen. Pinipresent niya, manigo ka naman, umarap ka naman sa Diyos, magbihis ka naman, mag-lipstick ka naman, mag-makeup ka naman, ayusin mo naman ang buhok mo. Why? I want to present you to God. Pagpapakasalan ka na niya, pure virgin. Amen. May ibig pong sabihin nyo, huwag nyo naman literalin. Why? Kahit anong linis sa sarili mo, pagka hindi mo alam na ang banal na dugo ni Kristo ang makakapaglinis lamang sa iyo, hindi ka magiging virgin. Amen. Yung binabasa ko nga kanina, virgin na nga, naiwan pa yung 5. Alam niyo, no? Inaubusan ng oil. Pare-parehas yung papakasalan. Hindi lang umabot sa tindi ng pag-aantay. Bumigay. Amen po ba? Kaya sa pag-aantay sa Panginoon, paramihan ng oil yan. Patagalan yan, patindihan ng pag-aantay. Oras masasarahan ka ng pinto sa araw ng kasal. Tama po ba? Kaya pag ang pastor, hinuhubog ka, o ang leader mo, hinuhubog ka, madalas dyan, yung lahat ng kontra sa, hindi, minsan, gupitin ko ito, hindi, wag na. Bagay ko ito, wag na, hawakan mo na lahat, wag lang yung buhok ko. Di ba? Lalo na yung balbas mo, hindi mo yung papahawak basta-basta. Tama ba? Kaya kuminsan, kinukumbinsi kang i-align ng leader mo o ng pastor mo o ng salita ng Diyos upang may present ka sa Diyos sa araw ng iyong kasal. Kasal. Tama po ba? Ay ako, paborito ko yung kanta ni Steve Cuban na I long to be the bride that you're returning for. Gusto ko pag nakanta ko yan. Ang dali ko maiyak. Amen. Dressed in garments white and wrinkle-free. Wrinkle-free. Hallelujah. Amen. Yung maraming, yung Kristiyano dyan, pero palaging kurot. Puno ng wrinkles yan. Paano ka pakakasal? Puro ka kurot. Amen.
I have no earthly love that I am holding to. Why? Sabi ni Lord, anong gusto mo? Mundo ako. For you are the one who means everything to me. Kahit sa girlfriend mo, sabihin mo yan. Gabi, gusto ka na niyang pakasalan pag sinabi mo yan. Amen. So who's the groom? Jesus is the groom and we are the bride. Tandaan mo yan, ano? Huwag mong kakalimutan ang theology yan. Napakahalaga yan sa foundation mo. One day, papakasalan ka nila. Paano ka pakakasalan? Unang-una, pag sa kasal, dapat ready ka. Di ba? Amen. Nakakita ka ng kasal, hindi ready. Yung hindi mo alam, kakasal ka bukas. Ha? Kailan? Bukas. Bukas na yung kasal. Walang kinakasal na ganon. Nung kami ni Pastora, kinasal kami sa Pilipinas, nagtaka sila, 10 days lang, na-set up namin yung garden wedding. Sabi, grabe naman, ang bilis mag-set up nito. Hindi nila alam, ilang buwan naming pinagandaan yun dito sa ibang bansa. Pag uwi namin doon, mga bayaran na lang, ready na. Nagulat sila. First time na nagkasal sa family namin, nang hindi namin ginulo ang bahay. Nagulat sila, walang nagugas ng plato, lahat. Arbab. Please bring me this, please bring me this. Amen, bakit? Ready. Tama. This word is really full of separation. Ano ngayon, sa panahon ngayon, ano yung klaseng separation meron tayo? Unvaccinated separates sa unvaccinated. Tama ba? Nakikita niyo na. Nagkakaalaman na. Tama po ba? Meron naman pinadala sa akin ngayon na cartoons. Lahat, ang dami ng vaccinated. Konti yung vaccinated. Amen. Konti. Kung 1,000 yung vaccinated, 10 na lang yung hindi vaccinated. Hinarang nila yung beach. Hindi pwedeng maghalo itong dalawa. Lahat ng vaccinated, nagsiksikan ngayon yung lahat ng vaccinated. Yung mga hindi vaccinated ngayon, luwang nila. Sila na lang, konti na lang sila. Malong. So ngayon, nakikita mo na to. Amen. Sabi ko, Panginoon, ano bang message mo? So sabi niya, binigyan ako ni Lord ng revelation about PCR test. There is a PCR test. When you are tested positive, you will be required to isolate. That is separation. Tama ba? Tama. Di ba? Pag positive ka, separate. Nakita ko yan. Kahit dito sa bahay, no? Si Pastora. Na COVID. Sabi ko, lalabanan ko yung COVID na to. Lalong gaganda si Pastora Maylin. Pinaganda ko talaga siya. Amen. Ako, siya, ginawan ko ng magandang garden. Talagang paglabas niya, biglang nagkaroon ng garden dito sa balcony. Parang yung Taj Mahal. No? Talagang ang ganda-ganda ng garden niya. Bakit? Lalabanan ko to Hindi ko to tatawagin separation. Nakakamiss lang sa bawat isa. Hindi namin siya pinapasok sa kwarto niya. Ako lang pumapasok. Yan. Pero hindi niya naramdaman na nakaseparate siya. Bakit? Walang makakapag-iwalay sa totoong pag-ibig. Pero sa araw na ito, palakpakan na natin ang Panginoon. You know, especially yung mga naka-abroad. Pag nasa abroad kayo, it's time to prove that it's time to prove your true love with your current separation. Amen. Separated lang kayo by boundary, pero hindi sa puso. Kahit ngayon pa, may internet, may Zoom, lahat, no? Take advantage of all these things. Hindi yung minsan, magkasama na kasi Dubai, mukha pa kayong hiwalay. Amen. Please naman. Praise God. Ginaganyan-ganyan mo pa ba yung asawa mo? Ginaganyan-ganyan mo ilong hanggang magising siya? Ganon ka pa ba kalambing sa asawa mo? Yung nagising siya, ginaganon-ganon mo ilong niya. Tapos sasabihin ng asawa mo, ganon. Lambing yan, ha? Ginaganon mo pa ba pag sinang umaga? Sweet pa ba kayo? Amen. Matulog ka, nakatalikod. Ayaw katabi itong asawa ko to. Pwede lang itong palitan. Lakas ng hilik. Ganun yung, anong klaseng relasyon yan?
Magkasama kayo pero hindi kayo magkasama. Amen. Hindi, napansin nyo ba? Ganun pa ba kayo kalambing sa bawat isa? Ginagawa mo pa yung dati nung boyfriend ka, girlfriend ka? Ako po, hindi ko naman pinagkakalandakan ito, pero check mo. Punta ka sa bahay, mahihiya ka. Grabe naman, pastor, wag naman ganyan. Sabi no isang wag mo pong ganyan. Wala dito yung asawa. Pastor, wag mo kami pakitaan ng ganyan. Please lang. Okay. Naalala niya yung girlfriend, boyfriend niya pa yung asawa niya. Amen. Yung matindi to, yung asawa mo, hindi naman positive sa COVID, pero para kayong isolated. Amen. Hindi naman na COVID, hindi magkasama. Hello. Ang sarap mabuhay. Amen. Nang may minamahal. Ano? This world is really full of separation. Tama po ba? Nung ako po ay nagtatrabaho, paalam kayo, pagkakain kami, Pinoy, sama-sama, bigayan ng ulam. Amen. Pag dito naman, kapag kain, lahat nagkakamay. Sabi ko, ibang lahi talaga. Ito, lahi namin, lahat nakakutsara. Amen. Pero pag sila nakakamay, tapos sama-sama. Pagdating mo naman dito naman sa western part, amen, kanya-kanya sila, hindi sila sama-sama kumain. Mike, habang nakaharap sa computer yung kinakain yung pagkain niya. Separation, magkakasama, pero hindi sama-sama. Amen po ba? Pero sa araw na ito, gusto tayong i-draw ni Lord na dapat pagdating sa relasyon natin sa Diyos, dapat positive PCR tayo. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Eto na. Amen. Eto na. Eto na. Ha! Okay. PCR. Letter P. Purity. Yan. Lahat yan, PCR test. Ngayon, matitest ka pagdating sa purity. Amen. Sa aming mga pastor, may tinawag siya, sabi niya sa 1 Timothy 5:22, do not be hasty in laying on of hands and do not share the sins in the sins of others. Keep yourself pure. Instruction po yan sa mga leader. Wag daw ba, sabi sa Tagalog, wag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihan na mamahala. Ingatan mong wag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Bakit? Harap ka eh. Ikakasal ka eh. Dapat pure ka. Amen po ba? Hindi ko na lang ninagay dyan, pero sasabihin ko na lang. Siyempre, lahat ng involved sa sexual immorality, impurity yun. Tama po ba? Ikaw nga, nagwawala eh. Ano to? Anong klaseng to? Akala ko lambanog ito. Amen. Ba't may halo? Kami po ay lumaki sa gatas ng kalabaw. Para dumami yung gatas ng kalabaw, kundi lalagyan ng tubig, lalagyan ng gata ng nyug. Pag alam namin sa lasa at sa itsura, alam na namin hindi pure. Ikaw ba, payag na hindi pure? Siyempre, bigyan kita ng halaya. Ako po ay addict sa halaya. For your information. Bekenemen. Okay. 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 Gusto ko halaya, yung pure. Amen. Gusto ko rin lahat ng gusto ko, sinasabi ko na dito. Halaya, ano ba yan? Ay, sinabi ko na pala yan. Yung biko. Yung biko, aluan ng jasmine rice. Hindi masarap. Yung biko yun talaga parang halos mabali na yung tinidor mo sa sobrang pagkapuro. Pero konti lang, pero pag tinikba mo, talagang grabe. Para ka nang aabot ng langit. Amen. You must take care of your purity. When you are going to be tested with purity, you should be positive. Pagdating sa purity, dapat hindi ka nag-negative. Amen. Ipe-present ka eh. Dapat ipe-present kang walang halong dungis. Amen. Sabi, Pastor, nagkakawasak-wasak ng aking buhay. Ang dumi-dumi ko na. Kaya nga may namatay si Jesus sa cross of Calvary para yung banal na dugo ni Kristo ang maghuhugas sa lahat ng iyong kasalanan. One time! Amen. Pastor, hindi ako makaharap eh. Bakit? Bago lang ako eh.
Makinig ka. Yung na born again 50 years ago, ikaw na born again kahapon, pares lang kayong born again. Amen. Ang importante, totoo kang naging puro. Totoo kang binago. Hindi yung kunyari, born again ka. Amen. Nandudukot ka ng pera, ng iba. Amen. Nangungupit ka. Paano? Anong klaseng purity yun? Amen. Kaya dapat makitaan tayo ng purity. Hindi ko na lang, ang dami kong verse about purity, kaya lang, baka umabot tayo, maging conference itong preaching. Ikaw, anong klase? Ikaw, tetestingin kita. Kung itetest kita, yung P ng PCR, purity, yung kapuruan mo. Kapuruan. Amen. Yung pagiging dalisay mo. Tetesting nga, 24K gold ka ba o may halo ka rin na 18K, hinalo lang? Ikaw nakakaalam nun. Amen. Totoo ka ba diamond? O puwit ka lang ng baso? Amen. Pangit pa lang word yun, sorry. Ikaw ang nakakaalam, pure ka ba sa harapan ng Panginoon? Keep yourself pure. Anything na hindi magbibigay sa iyo ng purity, ayusin mo ang buhay mo. Tama po ba? Pwede namang ayusin ang buhay eh. Hindi mo na wala ka nang magawa. May mga bagay na nandyan eh. So, i-correct mo naman. Pwede mo namang ayusin. Kung ano yan, sinasabi ko to, ikaw ang nakakaalam. Kasi buhay mo yan. Ako'y preacher. Nakita nyo yung pinipreach ko kanina. Sinabi ni Pablo. Okay. At least may present kita. Amen. Like a pure virgin. Bakit? It's not about, si Lord, wala naman malis siya. Amen. But it is about presenting something na katanggap-tanggap. Tignan mo, walang makakapagbigay ng kadalisayan sa ating buhay kundi lamang ang pag-uugas ng banal na dugo ni Kristo. Wala nang iba. Kaya pag hindi mo tinanggap si Lord sa puso mo bilang Diyos at tagapagligtas, it is impossible for you to become pure. Amen. Lahat ng first time attendee, magtaas ng kamay. Ngayong araw na ito, kung may halo ka, gagawin kang puro ni Lord. Do you believe? Simple lang. Sabihin mo lang na si Lord, na si Jesus ay Lord and Savior. At mula sa mga patay, siya'y nabuhay na maguli. Tinaas siya ng Diyos mula sa mga patay. Maliligtas ka na, kailangan i-utter mo lang sa iyong labi. Are you ready? O sige ba, lahat ng first time attendee na in-invite dito na walang relasyon pa sa Diyos. Magkakapuruan tayo ngayon. Romans 10:9-10 sabi niya, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Mahirap ba? Madali. Basta tama ang desisyon ng puso. Bakit? For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Kailangan sasabihin ng iyong labi. Are you ready? O magkakapuruan. Lahat ng first time attendee na wala pang relasyon sa Diyos. Hindi po ito biro. Amen. Malinaw ang sinasabi ng Bible, talagang may darating ang araw na magkakaroon ng separation. Ayusin na natin ngayon. Pag alam mo pag hindi mo alam si ship, Lord, pwede ba pakitanggal tong sungay ko para maging ship ako? Pwede. Amen. Damo ka, magiging wheat ka, pwede. Kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Ibigay mo lang. Sige, pumigit, sabihin mo, Jesus, itinataas kita sa araw na ito, sa aking puso, at dinedeklara ko, ikaw ay Panginoon at Diyos ng aking buhay mula sa araw na ito. Naniniwala ako na ikaw ay nabuhay mula sa mga patay, sapagkat itinaas ka ng ating Diyos na nasa langit. Yun ay pinaniniwalaan ko mula sa aking puso. At ngayon sinasambit ng aking labi na ikaw na ang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay mula sa araw na ito. Salamat sa tiyak na kaligtasan. Naniniwala ako, ikaw, Panginoong Yesus, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. Salamat at alam ko rin na mula sa araw na ito,
Dahil tinanggap kita, tinanggap mo rin ako at isa na ako sa iyong mga anak. At ako rin ay nananampalataya na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Mula sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Receive the Holy Spirit. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng bawat isa na tumanggap na naman sa araw na ito. Amen. That's why I love this. Amen. This is worldwide. Nagkaroon ng biglang separation. Tinanggap mo si Jesus, na-separate ka sa world. Ano ang world? Etong ikot ng world, counterclockwise ikot ng world. Ikaw ngayon, clockwise. Pabaligtad ang takbo natin. Kaya may sasabi niya, hindi mo ba alam, nagugulo na? Bahang-baha na sa bataan. Hindi ka ba naguguluhan? Hindi ka ba kinakabahan? Amen. Hindi naman lumubog ang buong mundo. Amen. Lumubog lang. May paraan dyan. Ang Diyos palagi siyang may paraan. Kaya ako ngayon, naiisip ko talaga. Okay? Even the rapture, ang sabi dyan, hindi mo yan mapipigil. Pinaniniwalaan mo at hindi mo yan mapipigil. Darating yan, ang gagawin mo lang, mag-ready ka lang. Pag ready ka na, huwag ka kakabahan. Alam mo ang kinakabahan sa rapture? Yung hindi ready. Kaya pag kinakabahan ka, mag-message ka na sa leader mo, message mo ako, mag-usap tayo, ba't ka kinakabahan sa rapture? Yung iba naman ayaw pa mag-rapture kasi ang ganda-ganda ng katayuan niya sa mundong ito. Ayaw niya mag-rapture. Yun, makamundo din yun. Amen, sineseparate yun kasi separated. Pangmundo ka, ito mga panlangit. Ito citizen ng earth, ito citizen ng heaven. Separation pa rin yun. Tama ba? Simula ngayon, lahat ng tumanggap na buo sa kanilang mga puso ang kanilang pagtanggap, I guarantee you na pinakinggan ni Lord ang iyong panalangin sa araw na ito at tinanggap ka niya. Palakpakan naman natin ang Panginoon. P, purity. PCR. Second is Christ-likeness. Yan. Amen? Anong sinabi dyan sa Christ-likeness? 1 Corinthians 11:1. Sikat yan. Imitate me as I also imitate Christ. Pasahan lang yan eh. From the Word, Spirit, through Mary, pinanganak si Jesus, nagkaroon ng flesh, and the Word was made flesh and dwelt among us. Kaya ngayon, yung Word, yung Spirit, nagsalita sa pamamagitan ng flesh, which is Jesus Christ. Amen. So, nung nandito si Jesus Christ, naging model siya. Yung Word nagsalita sa katauhan ng ating Panginoong Yesus. Kaya naisulat itong Bible, nung pumanik na ang ating Panginoong Yesus sa langit, pinadala niyang Holy Spirit upang maintindihan natin ang lahat na nakasulat dito na gagayahin natin na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Last week, di ba, nag-water baptism tayo. Bakit? Si Jesus nagpabaptize. Yung iba sabi yun, gagawin ko na lahat. In-invite mo ako sa link na to pero lahat na, wag lang magpabaptize. Bakit naman hindi? Si Jesus nga nagpabaptize, tayo pa. Wala namang mawawala sa iyo. At least, makakasunod ka sa righteousness na sinabi ng Scripture. Okay? Imitate me as I imitate Christ, says Paul. Anong gagayahin mo? Yung ginawa niya. Wala naman. Pag ibang gagayahin natin, wag natin gayahin. Yung gagayahin lang natin, yung ating Panginoong Yesus, siya ang model natin. Siya ang gagawin natin. Simple lang. Mapako siya sa krus. Mapako din tayo sa krus. Amen. Pero hindi literal. You will not be crucified there, or else that is useless. I guarantee you, even if you die on the cross, you will not live on the third day. Amen. Imitate me. When Jesus prayed, you pray. Jesus fasted, we fast. He gave, you give. We give. He loved, we love. Love, past tense, with D. Then we love. He died for us, then we will die for Him. Imitate Him.
Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Kaya nga sa vision, sinasabi natin ito, si Lord, may 12. May 12 ako. Masama ba yun? Sinong ginagaya ko? Si Jesus. Naging effective. Lumaki ang ministry. Amen. May ba kasi sinasabi, kulto yan. Kakabasa mo ng internet, no? Baka magkamali ka ba din. Yung hidilin mo, baka maging hidilin din. Amen. Mag-ingat sa kakabasa sa internet. Kadalasan na nandiyan sa internet, nagpaparami ng liker. Nagpaparami ng member, subscriber. Mag-ingat ka. Kinukolekta lang. Amen po ba? You should have your own investigation. You should have your own devotion. You should have your own findings. You're free. Amen. Pwede ka, kahit yung mga sinasabi ko dito, even what I'm teaching here, you have to check. Amen? You have to check this mga slide na yan. Baka hindi naman talaga yan ang sinasabi ng Scripture. Dapat meron kang sariling pag-aaral. Tama ba? In John 13:13-50, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. I have set you an example so that you do as I have done to you. Amen. That is imitation. That is Christ-likeness. Anong ibig sabihin? Maghuhugas ka talaga ng paa. Sa akin pa lang, ubos na ang oras mo. Amen. Kung i-spam mo ako, kulang 2 oras. Anong ibig yan? Literal ka ba maghugas ng paa? Hindi. Amen. Hugasan ng paa. Halimbawa, may nakikita kang marumi ang paa, marumi ang kanyang paglakad. O paano lumakad? Paano lumakad sa katwiran? Amen. Linisin ang paa. Bakit? Reviewin mo. Mali ang paglakad mo. Hindi tama yan. Yun ay salita ng isang nagmamahal. Pag nire-review ka, pagmamahal yun. Yun ay ang pag-uugas ng paa. Halika nga rito, ugasan ko ang paa mo. Bakit? Ganito kasi yung pamamalakad mo, mali. Ang pakikitungo mo sa asawa mo, mali. Yung katwiran mo, mali. Bakit? Ito kasi sinasabi ng Bible. Kahit magalit yan, minsan, okay lang yun. Basta ang importante, naitama, nahugasan mo ang kanyang paa. Yun ang sinasabi diyan, once another feet. Hindi yung kukuha ka ng litro ng tubig, hugasan mo yung paa. Kung ako, maugasan yung paa nyo, libo-libo kayo. Wala nang matira. Paano pa kami magde-date ni Pastora kung lahat kayo, hugasan ko ng paa? Amen. Ibang klase pa kung anong klaseng paa yan. Amen. Baka yung ibang paa dyan, kailangan ko pang buhusan ng dado puti para... Amen po ba? Yun pong ibig sabihin yan. Di ba inugasan ni Lord? Napapanood nyo naman sa TV, di ba? Inugasan ni Lord ang paa ng kanyang mga disciple. Bakit? Para ginawa ko to para gawin nyo rin sa iba. Ang ibig sabihin po nun, sa kanilang mga paglakad, kailangan. Sabi niya ba, ganon. Sabi ni Peter, kung ganon pala, ang gusto mo, Lord, hugasan mo na ako, paliguan mo na ako. Pedro, ang paalangan na dumihan sa iyong paglakad. Amen? Pagdating sa Christ-likeness, checking ka. Ano ang kalalabasan ng iyong test? Dapat positive yan. Amen? Are you walking in Christ-likeness? O Satan-likeness? Huwag pakinggan, Satan-likeness. Impyerno agad. No? Nararamdaman mo yung pagka-impyerno ng word na yan. No? Pero Christ-likeness, dumakad ka. Pag si Lord nagmahal, magmahal ka. Amen. Pag si Lord dumakad sa tubig, dumakad ka rin sa tubig. Ibig sabihin nun, hindi literal yun. Amen. Ibig sabihin, pwede kang may mangyaring himala basta magtiwala ka sa Kanya. Amen. Pag nag-utos si Lord, heal the sick, raise the dead, cast out demons, in my name, gawin mo rin. Amen. Alam mo ba ang ministry natin dito? Merong mga Wi-Fi win heroes dito, talagang lumulusob sa mga hospital, nagpe-pray sa mga, titingnan mo, parang wala nang silbi yung tao, nasa ICU, hindi na makagalaw, pinagpe-pray, pinagtsasagaan. Glory to God, nakaka-recover. Amen. Tapos nakapaglingkod pa sa Panginoon.
Bakit? Pag yun ang tunay na pagmamahal sa tao, maaaring ginawan siya dati ng maganda, gumaganti lang. Amen. Tama po ba? Ano ba talagang pagmamahal mo sa kapwa mo? Si Lord, mahal na mahal niya ang tao. Mahal mo ba ang kapwa mo tao? Amen. Sabi ni Lord, pagka iningan ka ng 1 milya, bigyan mo ng 2 milya. Pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung kanan. Pati noo mo, bigay mo na rin. Amen po ba? Christ-likeness. Sabihin natin, Christ-likeness. Pag tinest ka sa Christ-likeness, dapat positive ka dyan. Amen. Mamaya, meron tayo ng laban. Pag siniko ka, sikuhin mo rin. Hindi. Amen. Hindi tama yan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan naman natin ang Diyos. So, pag tinest tayo sa Christ-likeness, ang dami niya, no? Ang dami. Lahat ng ginawa ng ating Panginoong Yesus. Alam ko, hindi natin mape-perfect yan, pero pagka niloob mo, you will realize when you put yourself under the control of the Holy Spirit na namamalagi sa iyo, nandyan sa ating mga pagkatao. Nakikita mo, yung paa mo, lumalakad doon sa kanyang kalooban. Hindi mo yung napapansin. Sino dito? Napansin nyo to? Kayo mga nandyan sa studio. Naranasan nyo ba? Out of nowhere, bigla kang kumanta ng worship song. Hindi mo naman sinasadya. Bakit? Hindi, kasi that is an indication na yung nasa iyo, ang Holy Spirit, out of nowhere, magkakanta ka. Hallelujah! Gaganon kang bigla. Tapos dati yung patay, gaganon ka. No, hallelujah! Praise God! Parang hindi na maganda yung nangyari. Glory to God, no? Gaganon ka pa. All things work together for good. Gumaganon ka. Bakit? Nagmamakaroon na ng manifestation. Why? Meron kasing Christ-likeness. Biro mo, si God, si ating Panginoong Jesus, nakapako siya sa cross, sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Amen. Ikaw, inutangan ka lang, gusto mong pumatay. Amen. Amen. Sinabi sa Pilipinas, mapatingan na, anong tingin mo dyan? Sunto ka na, magbabarilan, napatingin lang. Numalay mo, yung pala, bulag, na kaya nakaganon sa'yo. Oh. Bigla mong binarel. Hello. Ang sarap kaya magmahal. Anong susunod? So, P, purity. Pasado ka dyan? Ikaw na mag-assess. P, purity. C, Christ-likeness. Itong muli, relationship. Walang magawa. Yan ang binigay sa akin ng Panginoon. Yan ang pag-usapan natin. Sabihin mo, relationship. Relationship comes from the root word relate. Relation. Amen. Your relation daw may barko. Okay. Relationship. Can we read the book of Genesis chapter 4 verse 1 to 12? Itong sinasabi ng scripture. Amen. Naalala mo ba yung kauna-unahang baby boy sa mundong ito? Amen. Basahin natin yung life ni Cain and Abel. Sabi niya sa Genesis 4, chapter verse 1 to 12, sabi niya, Adam made love to his wife Eve. Ayan, kung separated sila, he cannot make love. And she became pregnant and gave birth to Cain, the first birth. She said, with the help of the Lord, wow. Ibig sabihin, ang pamilyang ito, naniniwala sa Diyos, hindi sila ateista. Okay? Okay? With the help of the Lord, I have brought forth a man. Later, she gave birth to his brother Abel. Sa Kapampangan, Abel. Okay? Now, Abel kept flocks and Cain worked the soil. So, flocks yung kay Abel, ang Cain yung tomato, potato, yun yung kay Cain. Okay. In the course of the time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. So, parehas itong nag-o-offer. Okay? And Abel also brought an offering. Look, pot portions from some of his firstborn of his flock. Pat na firstborn pa. Amen. Hindi siya magulang. Okay?
Tuloy ko lang. Then the Lord looked with favor on Abel and his offering. Don't forget, they are on the same family. It's like they are on the same church. Their parents are both believer of God. Amen? And they are both worshiping. Because R stands for relationship. Importante ito. So what will be the relationship with man and God? Makikita natin dito. Tuloy ko lang. But on Cain and his offering, he did not look with favor. Aba, hindi pala lahat ng offering tinatanggap ng Diyos. Naku, separation na naman to. Why? Separation of what? Acceptable worship, acceptable offering, and not acceptable offering or worship. Okay? Tuloy ko lang. But on Cain and his offering, he did not look with favor, so Cain was very angry. And his praises lang was, Then the Lord said to Cain, why are you angry? You angry bird. Why is your face downcast? Look at this. If you do, that's a bird. So yung worship pala, yung offering, meron siyang nararapat na doing. Look, if you do what is right, so your offering can also be made wrong. Natatandaan niyo yung binuhat yung Ark of the Covenant? Buhat yung Ark. Dapat buhatin, pinahatak sa mga baka. Paghawak ni Usa, patay siya. Sabi ni David, huwag niyo hindi uwi sa city of David. Nakita ni magulang na Obed-Edom, sige sa bahay ko muna. Na-bless yung bahay niya. Tapos nung inalis yun, talagang ginawa. Hindi, ganito ang prescribe na pagdala niya bigyan ng ring, tapos suotan ng pole na kahoy na gawa sa akasya, buhatin niya ng mga priest. Ganon. Merong prescription. Merong dapat talagang gawin. Amen. Hindi ka may sakit kahit ano. O sige, basta ito, drugs na to. Alam ko, basta galing sa pharmaceutical, inumin ko to, gagaling ako. Hindi, ganon. Ang doktor sabi niya, etong inumin mo 3 times a day after food. Ito before food. Mayroong prescription. Pag hindi mo yung sinunod, makikita mo, iba magiging outcome. Nakita ba? Even there, look, if you do what is right, will you not be accepted? Ibig sabihin, nag-o-offering ka pa pala, pwede pa yan maging mali. Bakit? Ano bang intention ng puso mo? If you are giving only your sobra-sobra, that's not giving, that's cleaning. Boom! Kunyari, giver ka, halos pala sumabog na yung cabinet mo. Sa dami ng damit, hindi mo na suot. Sige, sa'yo na yan. Ang totoo nun, sobra yun, naguguluhan ka na sa bahay mo. Saan kaya matapon ng basura na to? Hindi yung giving, that's cleaning. Hello? Look at this. Tuloy natin. But if you do what is right, but if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Grabe, andun sa doorstep. It desires to have you, but you must rule over it. Wow. Ganun pala katindi. Kahit pala, you want to build proper relationship to God, and you are making an offering, you have to take care. Doing it with all your heart, with all your soul, with all your mind, or you are doing it for something else. Alam mo, sabi ng Bible, Lord, nagpalayas kami ng demonyo. Good. Nag-serve ako sa iyo, Lord. Good. Nakabuo nga ako ng 12 ko, Lord. Good. Sabi yan, lumayas ka harapan ko. You evildoer. You wicked. Iba sabi niya, come, my good and faithful servant. That is separation. Inihiwalay. Dami kong ginawa. Pero bakit? Ginawa mo pero hindi tama puso mo.
Kaya magkakaalaman yan talaga sa araw ng rapture. Magkakaalaman yan. Doon natin makikita. Kaya kung nakikita mo ang paglakad mo sa Panginoon, pagdating sa relationship, negative ka, ay bagsak ka. Tuloy natin. 8. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Kung may tamang puso to, kahit hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang offering, hindi ka papatay eh. Ibig sabihin, ganun talaga ang laman ng puso niya. Amen. Kaya ang kalaban, huwag kang mag-alala. Kung hindi ka totoo, expose ka dyan. Kahit paano mo yan itago, expose ka ng kalaban. You will see one day you are under the control of the enemy dahil yung demonyong yan, hindi mo yan sinuko sa Diyos. Hindi mo hiningi ang tulong ng Diyos upang i-deliver ka yan. I-expose ka yan, ipapahiya ka yan. Di naman kanina pinag-uusapan lang, offering, lumabas, may inggit pala. Ay, inggit, pumapatay. Amen? The Lord said, what I have you done? Sabi niya, what have you done? Ay, hindi pala. Then the Lord said to Cain, where is your brother? Abel. I don't know. He replied, sinungaling pa. Kita mo yung puso niya? Kaya yung offering niya, hindi matanggap eh. Kahit nung offering siya, tinitingnan pa rin ni Lord ang puso niya. Ano sabi ni Lord doon sa nagbigay? Sabi ng iba, pag nagulog, ting! Nagulog yung iba, ting! Yung matanda, ganito, may dalawang simbigat ng pinipig. Yung offering niya, dalawang kusing, hindi kumina. Sabi ng matanda, sayang, hindi man tumunog. Sorry, Lord. Pero yan lang, Lord, wala na. Binigay niya 100% sa Panginoon. Sabi ni Lord, nakatingin siya. Yan ang totoong nag-offering. May mga pasikat. Nakikita ni Lord kung paano tayo nagbibigay. Binibigay mo ang oras mo. Nakikita ni Lord. Sobrang, Lord, sige, sama ako. Wala naman akong ginagawa eh. Wow! Amen? Amen. Tutulong ako. Sige, total. Bakante naman. Kesa nababad trip lang ako sa bahay. Sige, sama na lang po ako. Wow, what a sacrifice. Sumama-sama ka kasi nalilibang ka. What kind of offering you are really giving to God? Harap ka sa Diyos. Remember this. Don't forget this. This is a separation of the goat and the sheep. The wind and the wheat. The darkness and the light. Nakikita yan. One day expose yan. Pastor mo? Yes. Sabi ni Pablo, I am preparing you for your wedding. Wag kang magalit sa akin. Totoo to. Basahin mo ang Bible, yan ang sinasabi. Then the Lord said, ay sabi din pala ni Abel, I don't know. He replied, am I my brother's keeper? Bakit? Ako bang tagapagtago ng aking kapatid? Tinagalog, ano? Verse 10, the Lord said, what have you done? They said, your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth. Ang mga kasunod niyan, sabi niya, huwag mo naman pabayaan yun. Baka kung sino makita sa akin, papatayin. Hindi, mabigyan kita ng marka. Pag nakita nila yun, hindi ka nila papatayin. 7 beses ang ganti sa sino man papatay sa iyo. Pero gusto, anong klaseng pamumuhay yun? Restless wanderer. Amen. Saan nag-umpisa? Sa hindi tamang puso. Pag hindi tama ang puso, hindi ka makakapag-offer ng tama. Amen. Kaya maraming tao takot mamatay because they know themselves. Alam nila ang puso nila, hindi tama sa harapan ng Diyos. Kaya sila natatakot. Amen. Gigil nilang kainin yung baboy. Baka takihin ako dito sa baboy. No? Makita mo yung ano. Talagang ganadong bahit. Sabi, alam ko, I know, hindi naman to bawal sa akin, kakainin ko. Check mo.
Number one, I can say, is your relationship to God. Yun ang R ng PCR. Acceptable worship. Acceptable offering. Yung pagbibigay mo, they raised on the same parents who are God-fearing. Parehas na nag-worship. Parehas na sa church. Parehas na may pastor. Amen. Pero makikita ni God ang tunay na pag-worship. Ang tunay na pag-offering. Amen. Attend ka na rin lang, sinayang mo pang umaga mo. Amen. Lalo na kung in-person church tayo, iba sa pag-sesepora mo pa lang, nadami mo na nagastusan na pang-decorate sa mukha mo, pagdating mo doon sa church, hindi naman totoo ang puso mo sa Panginoon. Paano ka makapagbigay ng offering? Why? Nag-uumpisa yan sa puso. Hindi yung kinukuha sa ganda ng damit. Amen. Hindi yung kinukuha sa ganda, kulot ka, pakulot ka, nagpariban ka. Hindi kinukuha yun sa palakasan ng hallelujah. Hallelujah! Isa, wala pa ako sinasabi, amen! Gumanong ka na. Oh. Wala pa ako sinabi, amen ka na. Hindi kinukuha sa gano'n, hindi kinukuha sa pataasan ng talon. Hindi pagandaan ng boses. Dito tayo sa puso. Yung talagang relasyon natin sa Diyos, makikita yan. Pag tinatanggap ni Lord ang ating worship, pag nagbigay tayo, sabi niya, magandang amoy na handog ng aking anak. Nararamdaman mo ba yan pag nagbibigay ka sa Diyos? You know when we offer, nakita ko si Pastora Maylin, pinipili niya pa yung magagandang bill. Amen. Pinipili niya, ayaw niya yung parang lukot-lukot. Gusto niya maayos. Tapos pagdating namin, talagang naka-ready yan, nakalagay sa sobre. May pangalan yan. Talagang, we are proud to give it, and yung parang bato mo, ito yung kaloob ko sa Panginoon. Nag-operate ka na rin, yung acceptable na. Pag binigay namin, dahan-dahan, iuhulog yun, dahan-dahan. Bakit may paggalang pagdating sa offering? Nakita mo yung 3 pantas, ang layo ni Jesus, ang liit niya, babe. Hindi na pala baby. Dumating sila. Pero, pinunta si Jesus pagkalayo ng tinrabel. Why? I-offer na, bigay yun. Bakit? Pantas sila eh. Matalino sila. Ang matalino, nag-o-offer ng tama. Amen. Dapat naman nagbibigay. Bakit hindi tinanggap yung isang pagbibigay? Kaya magbigay ka sa Panginoon, ayusin mo ang puso mo. Amen. Or else, nagastosan ka lang. Magbigay ka, alam mo yung tinatanggap ng Panginoon. Kaya yun yung si Hezekiah, Panginoon, tandaan mo, pinaglingkod, binalaan na siya, sinabihan na siya ng propeta, mamamatay na yan. Sabi niya, Panginoon, pag malalahanin mo naman yung panahon na pinaglingkuran kita ng tama. Sabi ni God, sige, 15 anyos pa ang idadagdag ko sa iyong buhay. Hindi, ito, magulang ito eh. Nangungupit ito eh. Amen. Ito, paano mo mapag-extend ng buhay? Wala kang deposito. Nang tama na ginawa para sa Panginoon. Why? You must give with the right heart. Pares ng offer, pero hindi pares ng God. That is separation. That is your relationship to God. Tignan mo, the same Bible verses that says your relationship to people. Amen. Pag yung iba, meron magandang attainment, gayahin mo, paano yung gumanda attainment niya? Huwag kang mainggit. Buti pa siya, may TV. Kailangan may TV din ako. Hindi, pag punta ka to, ano bang yan? Specs niyan. Sige, bili ako. Nagandaan ako para dalawa tayo. Ganon, hindi yung mas magandang bibining ko dyan. Nakala mo ha. Puso. Tama po ba? Nakikita lahat ni God dyan. Mahalaga. Di ba sabi natin dito? God is a motion-sensitive God. Lahat ng galaw natin mahalaga sa Kanya. Nag-offer naman, dahil hindi tinanggap ito. Ano ang offering mo? Pagkanta ka, kakanta ka, galing ba yan sa puso mo? O minemorize mo lang? Pagka ba nag-worship ka, sa iyong pagpikit, nakikita mo ba ang Diyos o nakikita mo yung crowd?
Kapag nagtatamborin ka, sumasayaw ka, nakikita mo ba Diyos habang sumasayaw ka? O tuwan-tuwa ka, nakikita mo yung crowd? That is in danger. Hey, I don't mind. I'm looking on camera now. I don't see crowd. It's good for me. Parang wala akong paglabanan. But I know, when I preach, this is for the glory of God. Amen ba? Sa lahat ng galaw mo, bakit kaya excellent sa trabaho mo? Sabi ng boss, hindi ko maintindihan, ba't gusto kitang i-promote? Okay lang ba i-promote na kita? Ikaw pa yung bibigil, boss, wag muna ngayon. Amen, bakit? Kapag kasi may ginagawa ka. Para sa Panginoon, Lord, I'm doing this for the glory of God. Ginagawa ko ito kasi as if I'm working for the Lord, not for the people. That's the secret. Yeah, that's why I always give my excellence. Hindi yung, anong oras na? 5 o'clock. Sana makatakas na ako. Tagal naman ng 5:01. Napakaganda mong empleyado. Amen. Acceptable worship. Sabi natin, acceptable worship. Relationship to God, relationship to people. Inggit, naiinggit siya dahil sa inggit pumatay. Amen. Pagdating sa ministry, hindi inggitan ang palakihan ng church. Okay, malaking pangarap mo. Pero yung iniyakin nyo, mga kaluluwa kayo lahat dito, hindi ko kayo pag-aari kayo ng Diyos. Amen. Hindi ako nagkikipagparing sama. Malaki kami sa inyo, ha? Bakit? Malaki kami kasi pinagagawa ng Diyos. Lahat ng maliligtas yan, sa Panginoon, lahat yan. Wala akong pag-aari. Pero pag nakakaingit naman to, laki ng church nila. Problem. Because you are taking the ownership that God should be the owner. Ang church sa Panginoon, hindi ito paligsahan. Amen. But if you will be inspired for someone with a big church, then good. May inspire ka. What have you done? Pwede mo yung paturo. Hindi yung, kulto to. Kahit marami kayo, kulto kayo. The sin is crouching at your door. Ito maingit. Ang dami ng network nila. Ay, na-promote siya. Ay, inggitizer. Mahirap mabuhay ng ganyang puso. Amen. Nakabili na siya ng sakyan. Di mag-driving ka. Amen. Bakit? Hindi ba dinalampasan ka ba ng ulan pag umulan? Pare-pares lang naman ang patak. Tama. Buti pa siya nasisinaga ng araw. Di lumabas ka. Bakit? Nagtatago ba ang araw sa'yo? We all live under the same sun, sabi ng kanta. Amen. Kaya wag kang mag-inggit, mainggit. Mahirap mabuhay ng inggitero. Ay, mukha mo, palaging down ka. Palagi kang gumaganon. Di mo nakakalimutan. Ang gwapo. May dimples ka pa. Wala akong dimples eh. May pogi sa harapan ko. Wag mo na lang sabihin kung sino. Sabihin naman natin, glory to God. Amen. Your worship should always be a game changer. Dapat, lalo na pag para sa Panginoon, ingatan mo yan. Sabi sa akin, Pastor, pwede bang yung preaching nyo, lagyan na lang natin ng verse na lumalabas? Ayoko! Gusto ko yung pinaghihirapan ko kahit na alam ko hindi ako kasing galing ng mga magagaling na graphic designer. Pero gusto ko yung gawa ko, yung nararamdaman ko that I will not sacrifice to the Lord that will cost me nothing. Ayokong very comfortable sa preaching. Gusto ko yung may bahay-bahay, yung, alam mo yan, yung nag-iisip, ano kaya nga pamagat nito? Only Wings, yun, hindi nila makalimutan. Ito, PCR test, lalo hindi mo makalimutan. Ang sarap magbigay sa Diyos ng talagang hinarvest mo. Amen. Tandaan mo, hindi ito paligsahan, patanggapan. Tinatanggap ba ng Panginoon ang offering mo? Amen. Amen, laki na ng in-offer mo, ay yung katanggap-tanggap na. Hindi nagbigay ka ng offering, tapos nagastusan na naman ako. Ay, huwag kang magbigay. Amen. Para mapagpala ka naman. Kasi ang peace of mind, hindi yan nabibili ng pera. Hindi mo kayang bili ng pera ang peace of mind. Galing yun sa Diyos. Amen. Both offered.
Kaya mali ang relasyon. Bumagsak si Cain sa sa relationship niya sa tao. Relationship niya sa Diyos. Bagsak. Iba kasi ang pananaw niya sa buhay. To come in God's presence, you must first deal with the sin. Ganon. Iyon ang problema kaya. Nag-offer naman siya, pero meron siyang kasalanan sa kanyang puso. Lumabas. Galit. Paglabag sa Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Pagsagot-sagot sa Diyos. Inggit. Kaya niya pinatay. Amen? Alam mo, di mo kayang mahalin ang taong kinainggitan mo. Tama, mali. Pag kinainggitan mo yung tao, hindi mo yung mapagpe-pray. Mamatay na sana to. Bumagsak na sana. Ganun ang Bakit? Hindi mo kaya mahalin. Mahirap magmahal pag ang puso mo punong-puno ng inggit. Mahirap ka magmahal. Tama, mali. Okay? Remember this. Do not come to church and skip sin and expect God to be happy. That's impossible. Do not come to church, skip sin, and expect God to be happy. That won't work. He will not be happy. Sige, church muna ako ngayon. Mag-o-offering lang ako. Amen? Pero skip ko muna itong kasalanan. Balikan na lang kita mamaya. Come on. PCR. In your relationship with God, your PCR must be positive. Okay? P for purity, Christ-likeness, and relationship. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Tumayo po tayong lahat. I long to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. I long to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. I will sing this once. I long to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, give everything to you alone. Sing with me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I
will give everything to you alone. Close your eyes and bow down your head. If you are not yet fully sold out to Jesus, please give your heart now. My wife had a dream. She said, there are many people working for the Lord, but their heart is not right. I was shocked when he told me he's talking, he's still sleepy, but my wife is talking. Sabi ko sa kanya, you just confirm the message. May iba ako sanang title, pero ito yung binigay ni Lord. If you are offering to God, and you know what you are doing for Him, or what you are giving for Him, it's not acceptable to His sight. Please, have a visitation of your heart again. Check what's going on, because Jesus is looking at the heart. You can mechanically worship God. You can mechanically give an offering. But you can no longer be spiritual. That is possible. Maybe you forget your first love. Wala na sa room mo, mapuspos. God can see everything. If things are going well or not. God knows if your heart is for the Word, not for His Word. God knows. If you see yourself, some here, I am 8,000 miles away, but still God is able to deliver this message to you. I appeal to you, please have a changed heart before He comes, before the real separation will happen. Please have a true offering. Please be real. Please be true. This message will never be a mistake. I know this is a word from the heart of God, and He is talking to you. Relationship with God and your relationship to people is very crucial and vital. Kahit kusing, basta tama. Kahit malapinipig ang bigat, basta totoo. Yan ang gusto ng Diyos. Sige, kausapin mo si Lord. Talk to Him and ask for forgiveness. And you ask the Lord to help you bring back to your rail. Put you on proper alignment. Forget your status in life. Forget about who you are in this world. Ang intindihin mo kung ano ka sa harapan ng Diyos. Remember this, everybody offers,
But God accept the true offering, right offering. As I sing this song, one more song, please talk to God. Kahit hindi mo alam ang kantang ito, gusto kong makipag-usap ka sa Diyos. From your heart. Damhin niya rin pag-ibig, aking inihimig, sa puso ko'y sumibol, sa'yo lang iyuko. Minsan lamang mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko'y taging sa'yo hanggang sa huling pintig nito. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin pa rin. Through worship, damhin niya rin pag-ibig. Talk to God. Aking inibig, sa puso ko'y sumibol, sa'yo lang iyuko. Minsan lamang akong mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko'y tanging sa'yo hanggang sa huling pintig nito. O habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. O habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin pa rin. Father, inalalapit ko po sa inyo, Panginoon, ang buong congregation na to, Panginoon. Katagpuin mo, God, ang lahat ng puso, Diyos, na hindi makapaghandog ng tapat sa iyo. Father, pahintulutan mo pong magkaroon ng matinding pagbabago sa bawat puso na naririto, Panginoon. The true heart that can give you a true worship, a true heart, a pure heart that can give you a right offering. Father, in behalf of this congregation, we approach the holy throne in this prayer, oh God. Lord, have mercy. Change the heart. Change every heart, Lord, that is acceptable in your sight. Our purity, our Christ-likeness, and our relationship to you. God, change us. Put us away, O God, from the guilt complex.
Teach us, O God, to live with good conscience, contentment, and peace under the shadow of your mighty wings. I pray as well, O God, for everyone here who asks for a blessing of healing. Let the power of your hand take over to heal every sick people right now in this platform. Broken relationship, make them whole, especially the couples, oh God. Lord, intervene. There are many people, oh God, putting so many passages in their relationship, trying to cover their lack of happiness in their relationship. Holy Spirit, take over. Bring the real spirit of family on every household today, O God. Recovery of the sight of the blind. Freedom of the oppressed. In the name of Jesus. I speak life for bodies that is about to be lifeless. Recovery. Restoration. I cast out and destroy the demonic power of bankruptcy in your life. In the name of Jesus, I pray to God to draw the best of this world can give to you, that you will receive the favor of God and the favor of men. In the name of Jesus. Father, bless this church. And bless every people who are truly supporting this ministry, O God. The spiritual evil, O God, ang dami po nila. I-bless mo silang lahat, Panginoon. Thank you, Lord. May on the day you come, you will find faith in this church. You will find faith for every member of this church. Thank you for the blessing of your hands for each and every member of the Wi-Fi Wind Ministry. We honor you. We give you praise and thanks. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, all the blessed people of God say, Amen.